Inside. At isa upang maudyo ka sa pag-ibig at sa may inang nagawa na hindi pinababayaan ng ating pagtitipon, gaya ng kinaugalian ng iba, kundi nagpapatibay ang loob sa isa't isa, at lalong-lalo na samantalang iyon nakikita na papalapit na ang araw. Salamat sa pagbasa mo, Sheila. No? Kaya ayon dun sa nabasa natin na Hebreo 24:25, bukod daw sa pagkuha ng tumpak na kaalaman sa Biblia, saan pa daw tayo makakakuha ng spiritual na pagkain at magpatibay? Sabi sa teksto, dapat daw huwag natin pabayaan ang pagdalo sa pagtulong. Tama ka, no? At kung papansinin natin sa huling part ng 25 na binasa natin, binigyan din dyan yung iksi ng nalalabing panahon sa pagsasabing, lalong-lalo na, samantalang inyong nakikita na mapalapit na ang araw. Alam mo, Sheila, sa Biblia, may makilang ulit na binigyan din yung kahalagahan ng pagiging abuhahan. Ano ba sa paulit-ulit na pagkakataon, si Jehovah ay maibiging naglaan ng yugto ng panahon upang manumbalik yung kanyang mga nilalang at magtamo ng kaligtasan. Tulad na lang yung binabanggit sa 2 Korinto 6:2. Okay lang ba, Sheila, kung babasa ko ulit sa'yo? 60. Sapagkat sinabi niya, sa isang kaaya-ayang panahon ay dininig kita, at sa isang araw ng kaligtasan ay tinulungan kita. Narito, ngayon ang lalong kaaya-ayang panahon. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang kaaya-ayang panahon ba pinagdit dito ay tulad din ng libro ng panahon upang makapagsabi at may sisi. Tama ka. Bigyan kita ng halimbawa. Sa Biblia, nung unang bigkasin yung salitang kaaya-ayang panahon, ito ay tumukoy sa kinatawan ng Diyos sa bansa ng Israel, si Isaias. Kasi alam mo, nung bihag sila noon sa Babylonia, kailangan silang palayain para manumbalik sila at maisauli yung kiwangwang na lupain, no? Maitayo ulit yung Jerusalem. Ngayon, doon naman sa ikalawang pagkakataon na ginamit yung terminong kapanahunan sa Mateo 12:18-21, yun yung panahon ng kabutihang loob o isang panahon kung kailan sasagutin at tutulungan ni Jehovah yung kanyang mga lingkod. Kaya ito naman ay kumakapit sa buhay ni Jesus sa lupa kung saan siya nagkandog ng kanyang sarili, bilang haing pantubos, alam natin yun. Naging araw yun ng kaligtasan sa mismong anak ng Diyos dahil nagkaroon siya ng pagkakataong magpakita ng sakdal ng katapatan at nagkaroon ngayon siya ng pananagutan sa walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Yun namang ikatlong halimbawa tungkol dun sa word na kapanahunan, ito naman ay sa espiritual na Israel ng Diyos o yung mga makakasama ni Jesus na maghahari sa langit. Nagkaroon din ng kaligtasan pero kinailangan nilang patunayan na karapat-dapat sila sa dinasanan na nararapat na kabutihan ng Diyos upang maging kaaya-ayang panahon at tunay na maging isang araw ng kaligtasan yun para sa kanila. Sa palagay ko, Sheila, ano naman kaya yung kahulugan itong salitang ito para sa atin sa ngayon? Samantaling ang inilaan ng Diyos ang panahon upang magsisi, sumunod at gawin ang loob. Tama ka. Ngayon, tingnan ba natin yung sinasabi ng Biblia karagdagan pa tungkol doon sa sagot mo. Doon naman sa Roma 13:11-12. Ako naman ang babasa, pakisundan mo na lang, ha? Sabi dito, gawin din ninyo ito sapagkat alam ninyo ang kapanahunan na oras na upang gumising kayo sa pagkakatulog, sapagkat mas malapit na ngayon ang ating kaligtasan kaysa noong panahon tayo ay maging mga mananampalataya. Ang gabi ay malalim na, ang araw ay malapit na, kaya nga alisin natin ang mga gawang nauukol sa kadiliman at isuot natin ang mga sandata ng liwanag. Kaya dun sa binasa natin malinaw, no? Yung terminong panahon at araw ay tumutukoy dun sa limitadong yugto ng panahon na ipinahihiwatig ng mga ito ang pagkaabuhahan at pangangailangan na gamitin ng may katalinuhan yung naaangkop na panahon o mga kapanahunan ng kagandahang loob. Bago ito magwakas at alisin ng Diyos na Jehovah yung kanyang awa at inaalok na
Okay, so pwede na tayo lumipat.